Binyag na inalok umano nga kumalas sa majority block kapalit ng pagbabasura ng kaso. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Dennis Bombo Jai, ibinunyag ni Senator Jinggoy Estrada na ilang ulit umano siyang inalok na talikuran ang independent majority block sa Senado kapalit ng umano'y pagbabasura sa kasong isinampa laban sa kanya. Ngunit iginiit niyang tinanggihan niya ang mga naturang alok. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Estrada na nananatili siyang kaalyado ng majority block sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kabila ng mga kinakaharap na kaso at umano'y panggigipit sa kanya. Bagamat hindi niya pinangalanan kung sino ang mga nasa likod ng naturang pag-alok, sinabi ng senador na mas pinili niyang manatili sa hanay ng majority block kaysa talikuran ang kanyang paninindigan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. Kasabay nito, Bombo Dennis, iginiit ni Estrada na hindi siya magpapailalim sa kustudiya ng Senado bilang proteksyon laban sa legal na proseso at handa umano siyang harapin at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga paratang sa hukuman. Inanunsyo rin ni Estrada ang personal niyang pinag-utos sa Senate Secretary na pansamantalang ipahinto ang paglalabas ng kanyang sweldo habang nililinis niya ang kanyang pangalan sa harap ng mga aligasyon. Muli rin niyang itinanggi ang pagkakasangkot sa umano'y flood control scam at kwestiyon ng batayan ng kasong plunder na isinampa laban sa kanya. Iginit muli ni Estrada na maging ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ay nagkumpirma umano na walang itong record o dokumentong magpapatunay na nagpasok siya ng anumang budget insertion sa 2025 national budget. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Nanindigan din ng senador na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa kanyang personal na sitwasyon, kundi sa aniyay kalayaan at kasarinlan ng Senado bilang isang hiwalay at kapantay na sangay ng pamahalaan. Samantala, Bombo Dennis, emosyonal naman ang mga kasamahan ni Estrada sa press con room habang nagsasalita ito at inanunsyo ang kanyang voluntaryong pagsuko sa mga otoridad. Tila maluha-luha sina Senators Mark at Camille Villar, Amy Marcos, Rodante Marcoleta at Senate President Alan Peter Cayetano. Si Estrada ay nahaharap sa kasong plunder na isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan matapos ang umunay pagtanggap ng senador ng humigit kumulang 573 million pesos na umunoy kickback mula sa flood control projects ng pamahalaan. Ang isang malaking katanungan ngayon, Bombo Dennis, ay kung paano uusad ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee matapos na may talaga itong si Estrada bilang Vice Chairperson ng komite at ang inaasahang muling pagbubukas ng investigasyon sa Hunyo 4. Ngayon inuugnay ang senador sa flood control scam. Samantala, Bombo Dennis, sa kasalukuyan ay hindi pa rin nagsisimula ang sesyon ngayong hapon na dapat ay magbubukas ng alas 5 ng hapon, ngunit hindi matuloy-tuloy dahil ni isang miyembro ng majority block ay wala o hindi present sa plenaryo. Hindi matuloy o mabuksan ang sesyon dahil sa kakulangan ng bilang ng mga present na senador para magkaroon ng quorum. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, ang 11 miyembro lamang ng Senate Minority Block ang nasa loob o na presente sa plenaryo ng Senado, Bombo Dennis. Isa pang punto dyan na dapat tignan, Bombo Angelo, ay kung merong magpipreside sapagkat ito, kung nabanggit mo,
puro minority senators, ay hindi sila makapag-preside sapagkat ang nakatalaga na basically mag-preside ay yung Senate President, Senate President pro tempore at yung itatalaga na pansamantalang mag-preside dito bilang presiding officer. Pero kung wala sila ay malabo na may sa katuparan, and of course yung bilang, very important yung bilang na binabanggit mo. But kanina, maliban doon kay Senate President Cayetano at iba pa mula sa majority group, how about si Senator Loren Legarda na kadalasan siya din yung nag-preside nitong session? Namataan ba si Senator Loren? Kinukumpirma sa ngayon Bombo Dennis, at kinukuhaan din natin ng pahayag itong si Senator Loren Legarda sapagkat kinakailangan nga na matuloy itong sesyon ngayon. Hindi natin nakita o kinukumpirma natin, Bombo Dennis, kung nandito ba sa gusali itong ilang miyembro ng majority bloc sapagkat kanina namataan lang natin na sumama kay Senator Jinggoy Estrada na lumabas dito sa Senado ay si Senate President Alan Peter Cayetano, Bombo Dennis. Ngunit kanina sa ating panayam din dito kay Senator Juan Miguel Zubiri ay sinabi niya na aantayin nila ang ilang miyembro ng majority bloc at umaasa sila na matutuloy itong sesyon ngayong araw, Bombo Dennis. Okay, isa pang punto, Bombo Angelo, yung mga miyembro ng kapulungan, I heard nakarating na dyan yung kopya ng tugon mula naman sa Office of the Vice President para doon sa impeachment case na kanyang kinakaharap. Umabot ba sa deadline na itinakda ng Senado, Bombo Angelo? Yes, Bombo Dennis, umabot nga sa deadline na itinakda ng Senado itong pagsusumite ng sagot ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap na impeachment cases. Kanina, mga bandang alas 5:30 ng hapon, Bombo Dennis, ay dumating itong si Attorney Michael Poa para isumite dito sa Senado at pagkatapos magsumite, Bombo Dennis, pagkatapos ng mga proseso ay tumuloy ito sa Tolentino Room dito sa Senado para humarap sa atin dito sa media, Bombo Dennis. Okay, isa pang punto, Bombo Angelo, yung sitwasyon ng seguridad. Kanina nakita namin sa pamamagitan ng mga video na pinadala ninyo mula dyan sa Senado, nakahana yung napakaraming anti-riot police. Kumusta na ngayon ang sitwasyon? Wala na ba yung ganun katindi na bilang ng mga otoridad at meron ba nagsasagawa ng rally dyan sa labas ng Senado? Tama ka dyan, Bombo Dennis, naging mahigpit kanina ang seguridad dito sa loob at labas ng Senado. Actually, Bombo Dennis, kasi kasalukuyan pa rin nagkakaroon ng protesta dito sa labas ng gusali. Ngunit dito naman sa loob ay medyo lumuwag na nang matapos na umalis na itong si Senator Jinggoy Estrada at sumama na dito sa mga otoridad, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Angelo, at kukuha pa kami ng mga karagdagang update kung may anumang development mula naman dyan sa Senate leadership hinggil nga dito sa mga naging pagbubunyag nitong si Senator Jinggoy Estrada. Maraming salamat. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!